Dominant Protector. Credit to the author. 4,011-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Manager Watson, kalahating taon na kitang hindi nakikita. Kamusta na kayo? Ang dami nyo. Naghahanda ka na bang pumunta sa pinakahilagang isla at gumawa ng malaking eksena? Ngumiti si Melba at ikinulong ang kanyang mga kamay sa pinuno ng kabilang partido. Tulad niya, ang kabilang partido ay isa ring tindera ng isang nangungunang sangay ng Chamber of Commerce sa North Island. Ang kanyang impluwensya ay bahagyang mas mababa sa Hong Chamber of Commerce. Mayroon din siyang malaking tindahan sa inner street ng palengke. Dati, madalas silang mag-interact at magkakaibigan. Gayunpaman, sa nakalipas na 6 na buwan, hindi siya nakita ni Melba sa kalye sa loob. Ibinalik ng tindera na si Rona ang busog at sinabing walang malasakit at malayong tono, Manager Hong, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi raw masyadong mapayapa ang daan patungo sa pinakahilagang isla. Mas magaan ang pakiramdam ko kung magdadala ako ng mas maraming tao. Ganun ba? Napangiti si Melba nang walang pag-aalinlangan at gustong magtanong pa, ngunit kinaweyan na ng kabilang partido ang kanyang kamay at mabilis na umalis. Manager Hong, napakadelikado ba ang paglalakbay sa pinakahilagang isla? Kailangan ba natin ng napakaraming tao para harapin ito? Tanong ni Terence. Pagkatapos umalis sa North Island, naroon ang walang hangganang karagatan sa ibaba. Kung may nangyari dito, walang makakatulong. Tama. Bukod sa sobrang sama ng panahon, kailangan din nating mag-ingat laban sa mga malalakas na espiritong hayop na nagtatago sa ilalim ng dagat sa lahat ng oras. Marami silang pag-atake sa malayo, kaya kahit may lumilipad na mga espiritong hayop, mahirap para sa mga ordinaryong magsasaka na maabot ng ligtas ang pinakahilagang isla. Tumango si Melba. No wonder. Nanginig ang puso ni Terence. Noong nakikipag-chat siya sa bagay na ito, narinig niya na ang Sky-class Island ay may malaking bilang ng mga super spirit beast, ngunit tulad ng likod na bundok ng North Island, mayroon pa ring hindi mabilang na malalakas na spirit beast sa ibang mga lugar. Ang malawak na dagat ay palaging lugar para sa mga maalamat na nilalang. Ayon sa demonyong bagay, kahit na ang hari ng mga espiritong hayop sa tuktok nito, kahit na pinamunuan niya ang hindi magagapi na angkan ng espiritong hayop, ay hindi kailanman nasakop ang walang katapusang dagat. Napakalalim ng tubig dito kaya walang magugulat kahit gaano man kaitikot at kabangges ang mga nilalang. Gayunpaman, bagamat delikado ang dagat, basta may ekspertong humahawak sa linya, at hindi sila basta-basta nagmamadali, talagang medyo ligtas na sundan ang ruta sa mapa. Hindi naman mataas ang posibilidad ng aksidente, kaya dati, 3 o 4 na tao lang ang ipinadala ng bawat pamilya sa North Island auction. Hindi na kailangan ng ganoong kalaking pormasayo na higit sa 10 tao, maliban na lang kung may iba pang dahilan. Napaisip si Melba. Hindi lang si Melba ang nagulat kahit si Terence, na isang bystander, ay napansin din ito. Nang batiin ni Melba ang lumilipad na espiritong hayop, malinaw na nakita niya ang 12-dosenang mga kahon ng mga kalakal na nakatali dito, habang mayroon lamang siyang 2 o 3 kahon. Hindi sila magka-level. Hindi lang ang pamilya ni Manager Watson ang ganito, kundi ang iba pang Chamber of Commerce ay ganoon din. Ang kahulugang ipinahayag dito ay medyo nakakapukaw ng pag-iisip. Ang mga tao sa parehong kalakalan ay mga kaaway, ang kasabihang ito ay totoo nga. Nararamdaman na ni Terence na ang auction trip niyang ito kasama ang Hong Chamber of Commerce ay hindi na magiging mapayapa gaya ng dati. Ang hindi inaasahan ni Terence ay ang kanyang premonition ay magiging isang katotohanan ng napakabilis. Si Melba ay isang karanasan at masinop na negosyante. Hindi siya gagawa ng anumang mapanganib maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Ang ruta sa pinakahilagang isla sa panahong ito ay palaging ang pinakaligtas na ruta sa mapa. Ito ay isang ruta na espesyal na idinisenyo ng isang dalubhasa. Palagi itong malapit sa gilid ng teritoryo ng maraming malalakas na hayop sa dagat, at ang pagkakataong ma-target ng mga hayop sa dagat ay mas mababa kaysa sa ibang mga ruta. Karaniwan, hindi lang si Melba ang bibiyahe ng mag-isa. Pagkatapos ng lahat, mayroong hindi mabilang na nakakatakot na mga hayop sa dagat sa malawak na karagatan.
Pinaglalaroan lang nito ang buhay nila. Gaano man karaming mga eksperto ang mayroon sila, ito ay walang silbi. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ibang mga tao mula sa North Island ay hindi naglaro sa mga patakaran. Ang lumilipad na espiritong hayop ni Terence ay hindi mabagal, ngunit nawala niya ang paningin sa kanila pagkaraan ng ilang sandali. Ayos lang kung pamilya lang ni Manager Watson, pero hindi rin sabay-sabay na tinatahak ng iba pang mga pamilya ang karaniwang landas. Ito ay masyadong kakaiba. Halata naman na matagal na nilang napag-usapan. Ano ang pinaghahandaan nilang gawin? Sa pagkakataong ito, kahit si Melba ay hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Lahat sila ay nasa iisang propesyon, kaya medyo naiintindihan niya ang isipan ng mga taong ito. Hindi sila mga taong mahilig makipagsapalaran. Gayunpaman, kahit na siya ay nahinala, hindi agad-agad na babaguhin ni Melba ang kanyang ruta. Ang kabilang partido ay may kalamangan sa mga numero at maaaring tumagal ng hindi pangkaraniwang ruta. Gayunpaman, kung susundin niya ang mga ito, siguradong patay na siya. Ang susunod na oras ay walang pangyayari, ngunit kapwa mahulaan ni Melba at Terence na ito ay pansamantala lamang. Hindi ito maaaring maging ganito katahimik magpakailanman. Tama nga, sa kakaibang kalmado, biglang dumating ang krisis na matagal nang namumuo. Ang aerial spirit beast ay hindi bababa sa 1,000 talampakan sa itaas ng dagat, at sa itaas nila ay makapal na ulap. Kung sila ay mas mataas kaysa dito, ito ay madaling mawala, at mas mababa kaysa dito, sila ay madaling atakihin ng mga hayop sa dagat. Ito ang pinakaligtas na altitude sa teorya, ngunit sa taas na ito nang dumating ang isang sneak attack mula sa ibaba ng walang anumang babala. Young Hero Linford, tumayo ka. Wala nang oras si Terence na mag-react nang itinaas ni Melba ang kanyang palad at hinampis ito pababa. Nagkaroon ng pagsabog sa hangin, at ang manipis na ulap sa ibaba ay biglang sumabog sa isang bilog ng tubig. Ano ito? Nagulat si Terence, wala man lang siyang naramdamang banta, at hindi niya alam kung ano ang nangyayari pagkatapos ng palitan. Paliwanag ni Melba, ito ang mga water arrow ng swordfish. Maaari silang kumakarga at dumulas hanggang 300 hanggang 400 talampakan sa himpapawid bago ilunsad ang mga water arrow para umatake. Ang kanilang penetrative power at lethality ay kamangha-mangha. Bukod pa rito, ang mga water arrow ay transparent at tahimik, kaya ang mga ordinaryong tao ay hindi matukoy ang mga ito. Ang mga ito ay medyo karaniwang banta sa malawak na dagat. Nakikita ko. Naunawaan ni Terence kung hindi dahil sa kampana, ang water arrow na ito ay ipapadala silang lahat sa ilalim ng karagatan, patay. Gayunpaman, wala man lang oras si Terence para magdiwang nang makaramdam siya ng matinding pagpatay na nagmumula sa ibaba niya. Sa pagkakataong ito, maging siya ay ramdam na ramdam ito. Pagtingin sa ibaba, may 12-dosenang lubak sa ulap at ambon sa ibaba. Ang mga water arrow na orihinal na hindi natukoy ay bahagyang nakikita sa hangin dahil sa refraction. Mayroong 12-dosenang mga arrow ng tubig na ang bawat isa ay nakamamatay tulad ng nauna. Ang eksenang ito ay nagpamanhid lang ng anit ng mga tao. Maging ang talukap ni Melba ay kumaibot nang makita ang tagpong ito. Sabi niya sa malalim na boses, naka-encounter talaga tayo ng School of Swordfish. Bakit ang swerte ko? Ang lumilipad na swordfish ay napakabangis at uhaw sa dugo ng mga hayop sa dagat. Sa normal na kalagayan, palagi silang kikilos ng mag-isa. Sa mga espesyal na pagkakataon lamang tulad ng pagsasama, sila ay magtitipon sa isang paaralan ng lumilipad na isdang espada. Kung susundin ng isang tao ang karaniwang ruta, ang pagkakataong makatagpo ng isang paaralan ng lumilipad na swordfish ay karaniwang katumbas ng pagkapanalo sa loterya sa sekular na mundo. 4,012. Nang walang oras para mag-alinlangan, biglang tumaas ang aura ni Melba sa hindi pa nagagawang antas. Naramdaman ni Terence at ng iba pang 2 deputy na nanlambot ang kanilang mga tuhod at halos mahulog sa lumilipad na espiritong hayop. Buti na lang at mabilis silang nag-react. Pinindot ni Melba gamit ang isang kamay, at isang gintong liwanag ang biglang sumilay mula sa ibaba. Ang anino ng isang higanteng kamay ay lumitaw mula sa manipis na hangin at direktang sinalubong ang 12-dosenang mga araw ng tubig gamit ang isang palad, na pinipigilan silang lahat. Napatulala si Terence sa lakas ni Melba.
Malinaw niyang nararamdaman na ang kapangyarihan ng mga water arrow na iyon ay maihahambing sa kanyang mga chi-bomb. 12 ng mga water arrow ay katumbas ng 12 ng mga chi-bomb. Gaano kakilakilabot ang kapangyarihan ng sila ay pinagsama-sama. Ngunit, pinigilan ito ni Melba sa isang galaw. Siya ay karaniwang tahimik at isang mabait, tapat na elder, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay naging dominante siya at nakakabigla kapag kumilos siya. Gaya ng inaasahan, hindi ibinubunyag ng tunay na tao ang kanyang tunay na pagkatao. Itinago talaga ni Melba ang kanyang tunay na pagkatao. Pinigilan niya ang 12 ng mga pana ng tubig gamit ang isang palad. Sa ilalim ng epekto ng walang kapantay na chi field, maging ang lumilipad na espiritong hayop sa ilalim ng kanyang mga paa ay halos mabaril. Saglit itong nagpumiglas bago tuluyang napatetag ang katawan. Gayunpaman, bago tumira ang isang alon, tumaas ang isa pang alon. Ang alon ng mga pag-atake ng swordfish ay katatapos lang, at pagkatapos ay may biglang tunog sa hangin. Sa una, ito ay isang ng babaeng song, ngunit pagkatapos ay parang wikang Zen ng sinaunang Buddha, nagtatago ng isang malalim na kahulugan, na nagpaparamdam sa mga tao ng isang likas na panginginig mula sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa, at pagkatapos ang kanilang mga isip ay napunta sa isang ulirat. Isang divine sense attack. Nanginig ang katawan ni Terence. Hindi siya sapat na malakas para gamitin ang kanyang kamalayan sa pag-atake o pagtatanggol, ngunit naunawaan niya na kahit na hindi siya mag-react sa oras, babalaan siya ng multo. This time, ang multo ang hamarang para sa kanya. Mag-ingat. Ito ang demonyong Song of the Sea na maaaring sirain ang espiritual na pakiramdam ng isang tao. Mabilis na nagbabala si Melba. Ang mga demonyo sa dagat ay ang pinakamakamulto at makapangyarihang uri ng hayop sa dagat. Hindi sila kalakihan at hindi gaanong mabangis kaysa sa ordinaryong mga hayop sa dagat. Wala silang anumang malaking mapangwasak na kapangyarihan, ngunit mayroon silang napakahirap na talento sa lahi, na sirain ang kamalayan ng isang tao. Ang likas na kakayahan na ito ay sobrang nakakatakot na kahit ang isang sobrang eksperto tulad ni Melba ay sumakit ang ulo. Bagamat kaya niyang protektahan ang sarili sa pamamagitan ng kanyang lakas, napakahirap para sa kanya na protektahan ang ilang mga tao sa tabi niya na mas mahina kaysa sa kanya. Higit pa rito, pinigilan niya ang 12 ng mga water arrow gamit ang isang palad, at ngayon na ang oras kung kailan pagod na si Melba. Ang pagtutulungan ng mga demonyo sa dagat at ng water swordfish ay sapat na upang patayin ang sinuman. Ang biglaang pag-atake ng si Demon Song ay iba sa mga ordinaryong pag-atake. Imposibleng ipagtanggol ang ganitong uri ng espiritual na pag-atake. Kahit na sinubukan ni Melba ang kanyang makakaya upang ipagtanggol, hindi pa rin niya maprotektahan si Terence at ang dalawa pa. Halos agad na natigilan ang dalawang hindi gaanong makapangyarihang katulong. Ang kanilang mga mata ay naging itim, na isang senyales na ang kanilang espiritual na pakiramdam ay nawasak ng awit ng demonyong dagat. Grabe! Bumilis ang tibok ng puso ni Melba. Ang demonyong awit ng dagat ay mapanire sa kamalayan ng kaluluwa ng isang tao, at sa sandaling tumama, walang lunas. Tanging isang master na tulad ni Zhang Lijiu ang makakagawa nito, ngunit ang kanyang dalawang deputies ay halatang tapos na. Ganito talaga ang kaso. Matapos matamaan ang dalawang kinatawan, nawasak ang kanilang espiritual na kamalayan at agad silang nahulog sa isang vegetative state. Agad silang nahulog mula sa likuran ng lumilipad na espiritong hayop. Hindi umabot si Melba para iligtas siya. Sa isang bagay, wala talaga siyang lakas para iligtas siya sa ngayon. Para sa isa, wala itong silbi kahit na ginawa niya. Sa ngayon, wala pang president na may nakaligtas matapos masira ang kanilang kamalayan sa awit ng sirena. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Melba ay si Terence, na mas mahina kaysa sa kanyang dalawang kinatawan, ay hindi sumunod sa kanilang mga yapak. Siya ay kalmado at hindi kumikibo, na para bang hindi siya apektado. Hindi napigilan ni Melba na magulat, at lalo pang tumaas ang kanyang opinyon kay Terence. Gusto niyang i-block ang song para kay Terence, ngunit may limitasyon ang kanyang magagawa. Si Terence ay walang gaanong pag-aalaga tulad ng ginawa ng kanyang dalawang kinatawan, ngunit siya ay ganap na hindi nasaktan. Ito ay talagang kakaiba.
Ang hindi nila alam ay ang sariling kamalayan at espiritu ni Terence ay mas malakas na kaysa sa iba, at siya ay may kasamang Panginoon na maaaring bumuhay sa kanyang primordial spirit. Ang Moldite na bagay na ito ay isang Grandmaster sa larangan ng kamalayan, at ang pag-atake ng espiritong ito ay wala sa kanya. Gayunpaman, bago pa matapos ang pagbuntong hininga ni Melba, ang lumilipad na espiritong hayop sa ilalim ng kanyang mga paa ay biglang nanginig at nagsimulang umindayog, na tila babagsak na ito anumang oras. Sabay na nagbago ang mga ekspresyon ni Melba at Terence. Ito ay ang malawak na karagatan, at walang lugar upang mapunta. Mayroong hindi mabilang na mabangis na mga hayop sa dagat na nakatago sa ibaba. Kung mahulog sila, kahit si Melba ay mamamatay ng walang pag-aalinlangan, lalo pa si Terence, na nasa kalagitnaan pa lang ng foundation stage. Hindi man lang nila pakakawalan ang mga lumilipad na espiritong hayop. Siguradong papatayin nila tayo. Sa kritikal na sandali, nagngangalit si Melba at nagpas siyang lumaban hanggang kamatayan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang divine sense para labanan ang banta ng Song of the Sea na demonyo para sa lumilipad na espiritong hayop. Si Terence naman ay tinawag ang makamulto. Kung talagang hindi ito gumana, kailangan niyang tanungin ang makamulto para iligtas siya. Pagkatapos ng lahat, sila ay nasa iisang bangka, at kung ang lumilipad na espiritong hayop ay namatay, silang lahat ay mamamatay. Siyempre, ito ay isang huling paraan lamang hindi ilalantad ni Terence ang pagkakaroon ng bagay na ito kay Melba maliban kung ito ang huling paraan. Ito ay isang sikretong napakahalaga, at hindi sila gaanong pamilyar sa isa't isa. Sa kabutihang palad, pagkatapos na ilabas ni Melba ang lahat, ang lumilipad na espiritong hayop sa wakas ay naging matatag pagkatapos ng ilang sandali na pakikibaka, na nagpapahintulot kay Terence na makahinga ng maluwag. Akala niya ay nakatakas na siya sa wakas, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sa oras na ito, isang alon ng mga pana ng tubig ang bumaril mula sa ibaba, na pinilit si Melba na magmadaling palayain ang kanyang mga kamay upang sugpuin itong muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito diretso tulad ng dati. Kahit na ang nakakagulat na lakas ni Melba ay matagumpay na napigilan ang isang malaking bilang ng mga water arrow, isang isda ang nakalusot sa lambat. Isang palaso ng tubig ang direktang humampas patungo sa pakpak ng lumilipad na espiritong hayop. Sa oras na ito, huli na para mag-react si Melba. Kapag nasugatan ang mga pakpak ng isang aerial spirit beast, magiging imposible na itong lumipad palabas ng malawak na karagatan. Mamamatay ito dito sa gitna ng kawalan. Bang! Bang! Nang malapit ng tamaan ang lumilipad na espiritong hayop, isang malakas na hugis palm na chi ang tumama sa araw ng tubig. Iyon ang pamamaraan ni Terence, ang ika-23 estilo ng nagngangalit na apoy na 8 trigrams palm. Ang ganda! Lumiwanag ang mga mata ni Melba, hindi napigilan ng paggalaw ni Terence ang water arrow, ngunit nagawa niyang baguhin ang direksyon nito, dahilan para makalampas ito ng kalahating hakbang at dumaan sa mga pakpak ng lumilipad na espiritong hayop. Ngunit kahit na ganoon, muling nagbago ang mga ekspresyon ni Melba at Terence. Hindi dahil sa bigla silang inatake muli, ngunit dahil ang dalawang kahon na nakatali sa likod ng lumilipad na espiritong hayop ay dumausdas pababa sa dagat pagkatapos nitong sunod-sunod na bigla ang pagbabago, lalo na nang hindi sila binabantayan ng dalawang katulong. 4,013 Habang pinagmamasdan ng dalawang kahon ng mga bagay na nahulog sa dagat, si Melba ay hindi nakaimik sa mahabang panahon, ngunit wala siyang magawa tungkol dito. Buong lakas pa rin niyang nilalabanan ang demonyong Song of the Sea at hindi siya mapakali. Kung padalos-dalos niyang hahayaan ang lumilipad na espiritong hayop na ibaba ang taas nito upang maabutin ang dalawang kahon ng mga bagay, ito ay simpleng panliligaw sa kamatayan. Huwag kalimutan na mayroon pa ring malalang water swordfish sa ibaba. Si Terence ay maaaring maglagay ng dalawang kahon ng mga kalakal sa espasyo ng Jade sa isang iglap, ngunit ito ang kanyang pinakamalaking sikreto, at ayaw pa niyang ibunyag ito. Wala pa siyang balak na sabihin kay Melba ang tungkol kay Jade. Makalipas ang ilang sandali, tuluyang lumipas ang bagyo. Ang water swordfish ay sumuko sa kanilang pagtugis, at ang mga demonyong dagat na lumitaw ng wala saan ay tuluyang nawala. Ang biglaang krisis ay sa wakas ay natapos na. Sa pagtingin sa walang laman na eksena sa likod nila, sina Melba at Terence ay hindi mukhang masaya. Natahimik sila.
Hindi man lang nila nakita ang anino ng pinakahilagang isla, ngunit ang 2 deputies at ang 2 kahon ng mga bagay sa auction ay wala na. Namatay sila bago pa man sila makapagsimula. Ang paglalakbay na ito ay hindi pa nagsisimula, ngunit sila ay nagkita na sa isang malungkot na mukha. Pagkaraan ng mahabang panahon, nabawi ni Melba ang kanyang kalmadong ekspresyon at sinabi sa malalim na boses, "Kabataang bayani Linford, pasensya na talaga sa pagkaladkad sa iyo dito. Manager Hong, ano bang sinasabi mo? Utang na loob ko sa'yo dahil sinundan mo ako dito. Paano mo nasabi na nadawit mo ako? Hindi maiiwasan ang mga aksidente. Manager Hong, masyado kang seryoso," sabi ni Terence. Umiling si Melba at sinabing, "Hindi aksidente. Ang insidenteng ito ay talagang may plano. Halos sigurado ako na si Manager Watson at ang kanyang mga tao ang gumawa nito." "Paano mo nalaman? Isang hakbang lang sila umalis kanina. Baka hindi naman aksidente ang engkwentro natin, di ba?" Hulaan ni Terence, ngunit nagtanong pa rin siya. "Young Hero Linford, hindi mo alam ito, ngunit ang mga water swordfish at ang mga seademan ay bihirang mga hayop sa dagat. Hindi sila naghahalo sa isa't isa, at ang kanilang mga teritoryo ay walang mga hangganan. Sa normal na mga pangyayari, hindi sila magkikita kahit isang beses kahit na gumawa sila ng 12-12 ng mga paglalakbay, lalo na kung magkita sila ng sabay-sabay. May isa lang ang paliwanag sa kanila dito," sabi ni Melba nang may katiyakan. Ito ay isang malubak na paglalakbay, at pagkatapos ng 4 na oras, sa wakas ay narating nina Terence at Melba ang pinakahilagang isla. Sa daan, nakita ni Terence ang mga panganib ng karagatan. Kahit na sinusundan nila ang pinakaligtas na ruta sa teorya, nakatagpo pa rin sila ng hindi bababa sa 3 pag-atake sa loob ng 4 na oras. Ang isa ay nasa himpapawid, at ang 2 ay mula sa dagat. Sa mga mata ni Terence, masasabi niyang nakamamatay ang 3 pag-atake. Hindi bababasa, ang pagpatay sa lumilipad na espiritong hayop ay hindi isang problema. Gayunpaman, nagawa ni Melba na sugpuin ang mga pag-atake sa oras at nailigtas siya. Gaya nga ng sinabi ni Melba, bagamat lubhang mapanganib ang dagat, basta't may mapagkakatiwalaang master na nagbabantay, sapat na iyon upang matiyak ang kaligtasan. Hindi napigilan ni Terence na huminga ng malalim nang makababa siya sa halimaw. Ang pinakahilagang isla ay hindi masyadong malaki, ngunit may napakagandang palasyo sa gitna nito. Natakpan ito ng makukulay na ulap, parang panaginip, parang paraiso sa lupa. Isang mirage. Tumaas ang isang kilay ni Terence. Sa totoo lang, nagulat siya nang makita ang maalamat na rainbow clouds dito. Humalaklak si Melba at sinabing, ito ang simbolo ng pinakahilagang isla. Dahil sa klima, ang lugar na ito ay natatakpan ng mga ulap sa buong taon. Matapos itong maging isang kuweba na nagwawaldas ng pera, ito ay ginawa ng tao sa 7 kulay na ulap. Hindi mo makikita ang ganoong kakaibang tanawin sa ibang mga lugar. Tumango si Terence. Kahit papaano mula sa labas, ang pangalan ng kuweba na nagwawaldas ng pera ng North ay karapat-dapat. Bilang karagdagan sa maningning na palasyo, ang seguridad ng pinakahilagang isla na ito ay napakahigpit din. May 3 layer, lahat sila ay nakasuot ng itim na baluti. Ang bawat isa sa kanila ay nasa kalagitnaan man lang ng kaharian ng pagtatayo ng pundasyon. Mas mataas pa ang ranggo ng kapitan at pinuno. Maging ang seguridad ng sulo-salo ng kaarawan ni Natalie kanina ay bahagyang mas mababa kumpara sa kanila. "Let's go," sabi niya. Tumawag si Melba at nanguna sa paglalakad patungo sa palasyo. Dahil matanda na siyang kakilala, hindi lumapit ang mga tanod para tingnan at diretsyong pinadaan sila. Gayunpaman, si Terence, na sumusunod sa likod ni Melba, ay nararamdaman pa rin ang hindi mabilang na mga tingin sa kanya. Kung ibinunyag niya ang kahit katiting na kakaiba ay agad siyang pipigilan ng mga gwardya. Ang pressure na ibinigay niya ay hindi kukulangan sa law enforcement hall. Pagkapasok sa palasyo, masasabing ibang mundo ang nasa loob. May mga pavilion ng tubig, kunin ng mga ibon at mga bulaklak na namumukadkad. Ibang-iba ito sa grand layout na ipinapakita sa labas. Gayunpaman, ang pagkakaibang ito ay hindi nakakaramdam ng hindi komportable sa mga tao. Sa halip, naramdaman nilang mas mataas ang estilo at grado kaysa sa mga ordinaryong palasyo.
Si Terence ay nagbigay ng kaunting atensyon at napagtanto na ang mga pavilion na ito, maliban sa kanilang matikas at kaaya-ayang hitsura, ay mayroon ding malalim na porma sayon na nakatago sa loob. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga ang taga-disenyo ng palasyo na ito ay isang henyo. Matapos sundan si Melba at dumaan sa ilang pavilion, nakarating sila sa isang open space na napapalibutan ng tubig ng lawa. Sa gitna ay isang simple ngunit grand pavilion. Mataong-tao at 12-dosenang tao na ang nakaupo doon. Kasama nila ang tindera na si Rona, nakakakilala pa lang nila. Ito ba ang auction site? Tanong ni Terence. Ito ay tulad ng isang paglalakbay sa paglilibang, ganap na naiiba mula sa solemn na auction na alam niya. Tama. Ang mga nakaraang auction ay palaging ginaganap sa pavilion na ito, at sa pagkakataong ito ay hindi dapat maging exception. Gayunpaman, walang gaanong tao sa nakaraan, kaya bakit sila nandito? Napakunot ang noo ni Melba, lalo na nang makita niya ang pagkakakilanlan ng mga taong naruroon. Lalong nagsalubong ang mga kilay niya. Sila. Sinundan ni Terence ang tingin ni Melba at napagtanto na ang mga taong ito ay magkakasamang nakaupo at nag-uusap, ngunit sila ay nahiwalay din sa ilang bilog. Ang pinakamalaking grupo ay may 20 hanggang 30 tao, kabilang ang mga taong nakilala ni Terence noon. Mayroon ding ilang mas maliliit na grupo, ngunit sila ay higit pa sa sapat upang makipagkompetensya sa mga taong ito. Mayroon lamang 5 o 6 na tao sa isa sa kanila, ngunit bawat isa sa kanila ay naglabas ng isang napakabangis at mapanganib na aura, tulad ng isang mabangis na hayop na pumipili ng mga taong makakain. Kahit na ang mga tao sa kanilang paligid ay mga dalubhasa, likas pa rin silang nakaramdam ng lamig. Hehe, kahit ang Spirit Beast Clan mula sa South Island ay nagpadala ng mga tao dito. Medyo interesting itong auction sa North Island. Ang boses ng malagim na bagay ay biglang tumunog sa isip ni Terence. Ito ay talagang isang espiritong hayop sa anyo ng tao. Hindi nakakagulat na mayroon itong napakapanganib na aura. Tumango si Terence dahil nahulaan na niya ito. 4,014. Bukod sa maliit na bilog na ito, may isa pang maliit na bilog na ikinagulat niya. Mayroon lamang 5 o 6 na tao sa bilog na ito, at walang kakulangan ng hindi maarak na mga powerhouse. Gayunpaman, ang mga taong ito ay may isang bagay na karaniwan, at iyon ay lahat sila ay mga babae. Sa pagkakaalam ni Terence, maliban sa gitnang isla, ang Western Island lamang ang lugar ng pagtitipon ng mga babaeng practitioner. Para sa iba pang 3 isla, kakaunti ang mga babaeng practitioner, maliban kung ito ay isang espesyal na kaso tulad ng Natalie's. Kaya naman, mahulaan niya ang background ng mga taong ito. Isinasantibi ang iba, nakikilala na ni Terence ang mga hayop mula sa South Island, ang mga babaeng practitioner mula sa West Island, at ang manager na si Tong at ang iba pa. Ang tinaguriang North Island auction na ito ay nagtipon ng lahat ng mga masters mula sa 3 isla at pataas, at maaaring mayroong mga masters mula sa East Island sa iba pa. Hindi ito katulad ng narinig ni Terence mula kay Melba. Ang auction ay ginaganap isang beses bawat kalahating taon, at tanging ang mga paksayo ng North Island ang dumalo. Ang ibang mga isla ay hindi karaniwang naimbitahan, at hindi sila kailanman nasangkot. Pero this time, halatang iba na. Maging si Terence, isang tagalabas, ay malinaw na napaghihinuhan na si Melba at ang Hong Chamber of Commerce sa likod niya ay nalinlang. Kung nakikita ito ni Terence, natural na alam din ito ni Melba. Kahit ang isang makaranasang lalaki na tulad niya ay hindi maiwasang magdilim ang kanyang mukha. Sa oras na ito, isang lalaking nakaputi ang biglang tumayo mula sa pavilion, ang kanyang anyo ay maganda at bahagyang tumatawid sa lawa, lumitaw sa harap ni Terence at ng iba pa, nakangiti kay Melba. Manager Hong, kumusta ka na? Matagal na kitang hinihintay. Hinawakan ni Melba ang kanyang mga kamay. Butler Song, how have you been? Pwede ko bang itanong kung may kakaiba sa auction na ito? Nang marinig ito, ngumiti ang lalaking tinatawag na Stuart Song at sinabing, Manager Hong, medyo bias ang tanong mo. Bagamat ang auction ay gaganapin sa aking pinakahilagang isla, kami ay isang host lamang na nagbibigay ng venue at nagpapadala ng mga tao upang tumulong. Ang lahat ay napagpasyahan mo at hindi kailanman dumaan sa aming mga kamay.
Mas alam mo dapat kaysa sa akin kung may pagkakaiba. Binigyan siya ni Melba ng matalim na tingin at tumango, totoo iyon. Patawarin mo ako sa pagiging mapangahas, ngunit kailan magsisimula ang auction? Pwede mo bang sabihin sa akin? Alam ko ang tungkol dito. Opisyal na magsisimula ang auction sa loob ng 3 araw. Napangiti ng mahina si Butler Song. Makalipas ang 3 araw. Nanliit ang mga mata ni Melba, at nagulat din si Terence sa tabi niya. Noong nakaraan, ang North Island Auction ay palaging ginagawa sa isang araw, at kung walang nangyaring mali, maaari silang bumalik sa parehong araw. Sa pagkakataong ito, inayos ito pagkalipas ng 3 araw. Ito ay talagang palihim. Umangat ang ulo ni Butler Song at tumingin sa crowd sa pavilion sa di kalayuan. Pagkatapos, tumingin siya kay Melba at sinabing may mapaglarong ekspresyon, dahil sa aming maraming taon ng pagkakaibigan, maaari ko ring ipaalala sa iyo na ang auction na ito ay hindi na North Island Auction, kundi isang 4-island auction exhibition. Sa susunod na 3 araw, lahat ng mahahalagang tao mula sa iba pang 3 isla ay naruroon. Maging ang mga taga-gitnang isla ay pupunta rito. Para sa Chambers of Commerce na tulad mo, ito ay magiging isang bihirang malaking eksena. Mas mabuting mag-ingat ka. Dahil doon, umalis ang Song ni Butler, naiwan si Melba na mag-isa sa pagkabigla at hindi makapaniwala. Shopkeeper Hong, kung mayroon kang kailangan ng tulong, handa akong gawin ang aking makakaya. Sabi ni Terence. Mula sa isang simpleng auction sa North Island hanggang sa isang 4-island auction fair, ang estilo at antas ay napabuti ng malaking margin. Kasabay nito, si Melba, na sa simula pa lang ay itinago sa dilim, ay masasabing walang awa na dinaya. Hindi katakataka na ang iba pang Chamber of Commerce forces ay nagdala ng malaking halaga ng mga kalakal. Kung isa lang itong ordinaryong North Island auction, imposibleng ubusin ang lahat ng ito. Gayunpaman, iba ang 4-island auction fair. Ang lahat ng puwersa mula sa 4 na isla ay magpapadala ng mga tao. Ito ay isang bihirang engranding kaganapan. Gaano man karaming mga paninda ang na-auction, maaari nilang ibenta ang lahat. Para sa iba't ibang Chambers of Commerce, ito ay hindi lamang isang pagkakataon para sa kanila na kumita ng kayamanan, ngunit isa ring magandang pagkakataon upang mapataas ang kanilang impluwensya. Ang pagganap ng 4 na isla auction ay maaaring makaapekto sa pagraranggo ng iba't ibang Chambers of Commerce sa Merchant Union, na isang mahalagang kadahilanan sa pamamahagi ng cake. Ang batas ng gubat ay isang natural na batas sa mundo ng negosyo, lalo na sa lubos na mapagkompetensyang alliance ng negosyo. Ang pagkakaiba sa pagitan ng tuktok at ibabang mga ranggo ay ganap na naiiba. Sa epekto ng snowball, karaniwan na para sa pinakamataas na ranggo na lunukan ang ilalim na ranggo. Sa pagkakataong ito, ang iba pang puwersa ng Chamber of Commerce ay dumating na handa, tanging si Melba at ang Hong Chamber of Commerce ay walang alam tungkol dito. Bilang karagdagan, sila ay inatake sa kalahati at nawala ang lahat ng kanilang mga kalakal. Ito ay malinaw na sila ay sama-samang pinuntirya ng mga taong ito. Kitang-kita ang sadyang pagpaplano ng mga taong ito. Kahit na ang Hong Chamber of Commerce ay may matibay na pundasyon, huwag kalimutan na ang Chamber of Commerce na maaaring harapin ito ay hindi mahina. Kung magulo ang 4-island auction fair na ito, maaari itong maging Waterloo pagkatapos ng event, at magiging malaking butas iyon. Salamat sa iyong kabaitan, Batang Bayani Linford. Ang 13 Supreme Grade Foundation Breaking Pills mo ay napapanahon ng tulong. Tungkol sa iba pang usapin, mag-iisip ako ng paraan para malutas ang mga ito. Ngumiti si Melba at nanambalik ang kanyang karaniwang kalmado. Ang 13 mataas na kalidad na Foundation Breakthrough Pills ni Terence ay idinagdag sa huling minuto bago ang pag-alis at hindi nakaimpake sa iba pang mga produkto. Personal collection iyon ni Melba, na isang blessing in disguise. Bilang karagdagan, kahit na ang 2 kahon ng mga item ay nahulog, hanggat sila ay nag-react sa oras, mayroon pa ring paraan upang mapunan ang mga ito bago ang auction, kaya hindi na kailangang mag-alala ng labis. Dahil doon, hindi na pumunta si Melba sa pavilion para makipag-chat sa mga tinatawag na matandang kakilala at dinala si Terence sa kanyang silid.
Siya mismo ay hindi huminto at agad na gumamit ng agila upang magpadala ng mga liham sa punong tanggapan ng Hong Chamber of Commerce sa gitnang isla at sa mga sangay sa iba pang mga isla, na ipinapaliwanag ang sitwasyon na ngayon lang niya nalaman. Bagamat walang teleportation array sa pinakahilagang isla, mayroong isa sa hilagang isla. Bukod dito, ang sangay ng North Island at ang punong tanggapan ng Hong Chamber of Commerce ay may espesyal na paraan para mabilis na makipag-ugnayan sa isa't isa. Hanggat nagpadala ang Eagle ng liham pabalik sa sangay ng North Island, at ipinadala ng sangay ng North Island ang mensahe, makakatanggap sila ng tugon sa loob ng isang araw. Ang Hong Chamber of Commerce ay hindi nakatanggap ng anumang balita tungkol sa Four Island Auction Fair at hindi gumawa ng anumang paghahanda ng maaga. Buti na lang at may 3 araw pa. Kung tumugon sila sa oras, mayroon pa ring paraan upang malunasan ito. Habang si Melba ay abala sa pagsisikap na makabawi sa nawawalang tupa, si Terence, sa kabilang banda, ay walang magawa. Naglakad-lakad siya sa mga waterside pavilion sa loob ng palasyo. Bihira lang siyang makapunta sa pinakahilagang isla, kaya natural, kailangan niyang tingnang mabuti. 4,015. Ang mga pabilyong ito ay hindi lamang maganda, ito rin ay kombinasyon ng lahat ng uri ng libangan. 1 oras lang ang inabot ni Terence upang dumaan sa ilang mga bahay aliwan at sugal. Ito ay mga bagay na gustong-gusto ng mga normal na tao, ngunit ito rin ay isang bihirang libangan para sa mga makapangyarihang practitioner. Si Terence, natural, ay walang pakialam kung nakakita na siya ng ganitong lugar noon. Hindi siya interesado sa mga bagay na ito, at kahit na gawin niya, hindi lang siya gagastos ng pera sa isang lugar na hindi niya alam hihilingin niya na ma-ripped off. Maliban sa mga entertainment facility sa isla mismo, nakita rin ni Terence ang maraming mga ngalakal na nagpapakita ng kanilang mga kayamanan sa mga pavilion. Gaya ng sinabi ng Steward Song, ito ay isang Four Island Auction Fair. Ang huling auction ay itinakda sa loob ng 3 araw. Ang 3 araw na ito ang panahon para ipakita ng iba't ibang chambers of commerce ang kanilang mga kayamanan. Pagtitipon ng katanyagan ng maaga at pag-akit ng maraming potensyal na mamimili hanggat maaari, upang sa auction pagkaraan ng 3 araw, ang presyo ay magiging kasing taas hanggat maaari. Ito ang kahalagahan ng eksibisyon na kayamanan. Ang auction ay hindi pa magsisimula, ngunit ang usok ay nasa lahat ng dako. Gayunpaman, para sa Hong Chamber of Commerce, na walang paunang kaalaman, ang mahalagang 3 araw na ito ay tiyak na masasayang. Kahit na si Melba ay maaaring gumawa ng napapanahong mga hakbang upang malutas ang sitwasyon, aabutin ng hindi bababa sa 2 o 3 araw upang maihatid ang mga kalakal mula sa punong tanggapan sa Nakajima. Wala man lang oras. Siyempre, ang lahat ng ito ay walang kinalaman kay Terence sa ngayon. Kahit na gusto niyang tulungan si Melba, wala talaga siyang magagawa. Ang tanging bagay na maaari niyang gawin ngayon ay hanapin ang kanyang target na item sa auction. Binigyan siya ng hari ng junk ng listahan ng 7 materyales. Bukod sa misteryosong patak ng tubig na nabili na niya sa Hong Chamber of Commerce, kailangan niyang humanap ng paraan para makolekta ang natitirang 6 na materyales sa auction na ito. Kung isa lang itong normal na North Island auction, maaaring may nawawala. Ngunit sa pagkakataong ito, napakalaki ng kaguluhan na hanggat may pusong hanapin sila, malaki ang tsansa na matipon silang lahat. Gaya ng inaasahan, natagpuan ni Terence ang 4 sa mga materyales pagkatapos maglakad ng isang ikot. Kakasimula pa lang ng eksibisyon, at maraming tindahan ang hindi pa nailalabas ang lahat ng kanilang mga gamit. Dapat niyang mahanap ang natitirang 2 materyales sa loob ng 2 araw. Lumipas ang gabi ng walang kaganapan, at hinanap ni Terence si Melba kinaumagahan. Natagpuan niya ang karaniwang kalmado na matanda na nakakagulat na mukhang masama, ang kanyang mga mata ay duguan. Parang buong gabing walang tulog at pagod. Manager Hong, mukhang hindi maganda ang sitwasyon. Tanong ni Terence. Pupunta siya rito kasama si Melba, at itinuring silang nasa iisang bangka. Sa dati nilang pagkakaibigan, natural lang na tumulong siya kung kinakailangan. Magandang umaga, batang bayani Linford.
Pinilit ni Melba na ngumiti sa kanyang mukha, walang tinatago kay Terence, tama. Nakatanggap lang ako ng tugon kaninang umaga. Sa pagkakataong ito, ang ating Hong Chamber of Commerce ay inilibing na sa isang butas na hinukay ng isang tao. Bakit ako? Napakurap-kurap si Terence, nalilito. Ang Hong Chamber of Commerce ay isang malaking negosyo. Gusto man ng iba na magkapit kamay para harapin ito, hindi ito madaling bagay, di ba? Umiling si Melba at bumantong hininga. Maaaring totoo yan, ngunit naging puntirya na tayo ngayon ang pambabatikos ng publiko. Matagal na itong pinaplano ng kabilang partido. Hindi lamang nila sinasadyang hinaranggan ang balita ng auction mula sa amin, ngunit maging ang aming mga material na reserba ay naubos at nabili ng maaga. Kasama ang punong tanggapan ng Nakajima at ang iba pang tatlong sangay sa parehong antas ng magandang panahon ay nagkaroon ng isang seryosong panahon sa subasta sa parehong oras. Noong nakaraan, binili sila sa mga batch na talagang hindi inaasahan. Napatulala si Terence. Kahit na ang isang karaniwang tao na tulad niya ay alam na ang isang higanteng negosyo tulad ng Hong Chamber of Commerce ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa kanilang imbakan. Kahit na nagkaroon ng kakulangan sa maikling panahon, tiyak na magkakaroon ng mga channel upang mabilis na mapunan ito. Madaling isipin kung gaano kahirap gawin ang lahat ng sangay, kabilang ang punong tanggapan ng Nakajima, na magkaroon ng malubhang kakulangan sa kritikal na oras na ito. Kung ganoon nga, talagang sinasadyang plano. Gayunpaman, ang kabilang partido ay dumaan sa napakaraming problema. Ang kanilang layunin ay hindi dapat para lamang sa exhibition na ito ng 4 na isla sa auction. Natatakot ako na sila ay magkaroon ng mas magulo na mga galaw sa hinaharap. Paalala ni Terence. Iyon nga ang kaso. Ang kabilang partido ay dumating ng may pananakot na momentum sa pagkakataong ito. Ang auction ay simula pa lamang. Kapag tayo ay nagmukhang masyadong mahina, at isang tao ang nakahawak sa ating kahinaan, marahil ang ating Hong Chamber of Commerce ay talagang haharap sa isang hindi pa nagagawang krisis. Nag-aalalang sabi ni Melba. Ang kabilang partido ay pinagsamang puwersa ng maraming puwersa. Sa simula, marami sa kanila ay maaaring nasa isang wait-and-see state. Gayunpaman, kung ang Hong Chamber of Commerce ay lumitaw na masyadong mahina at naisip nilang kumikita, sa kalaunan ay dadagsa sila. Pagkatapos, sila ay talagang mapapahamak. Sa kabaligtaran, sa Four Island Auction Fair na ito, kung ang Hong Chamber of Commerce ay may paraan upang ligtas na mapagtagumpayan ang krisis at maipakita ang malalim na pundasyon nito, kung gayon ang mga puwersang nagmamasid na ito ay automatikong authorized, at ang layunin ng pagpatay ay malulutas. Manager Hong, kung makakaipon tayo ng sapat na mga bagay sa maikling panahon, makakayanan ba natin ang krisis na ito? Tanong ni Terence, malalim ang iniisip. Tumango si Melba at sinabing, tama. Gayunpaman, sa antas ng auction na ito, ang mga ordinaryong kalakal ay hindi sapat na mataas ang grado. Kahit na ihatid sila dito, sila ay magpapatawa lamang sa mga tao. At ang mga kalakal na may mataas na grado ay hindi maaaring mapunan sa maikling panahon. Talagang ginagawa akong walang magawa. Kung gayon, sapat na ba ang isang peel na tulad ng Supreme Grade Foundation Breaking Peel? Tanong ulit ni Terence. Siyempre, ang mga eksperto sa pagbuo ng pundasyon at gulugad ng bawat puwersa. Para sa kanila, ang Supreme Grade Foundation Building Barrier Breaking Peel ay isang kayamanan na mahahanap lamang ng swerte. Tumango si Melba ng may katiyakan. Bahagyang yumuko ang mga labi ni Terence sa mga salita. Kung ganoon ang kaso, dapat ay makatulong ako ng kaunti. Dahil nagdaraos sila ng Four Island Auction Fair, paano kung magdaos tayo ng isang Supreme Grade Medicinal Peel Exhibition? Isang Supreme Grade Medicinal Peel Exhibition. Lumiwanag ang mga mata ni Melba at mabilis niyang sinabi, maaaring ang batang bayani na si Linford ay mayroon pa ring maraming Supreme Grade na table tasks. Hindi ko ginawa, tiyak na umiling si Terence. Naibigay na niya sa Natalie ang 2 peak grade foundation breaking na table task at ibinento lahat ng 13 kay Melba, wala siyang natitira kahit isang tableta. Pagkatapos,
Itong Supreme Grade Medicinal Pill Exhibition, saan ka magsisimula? Hindi napigilan ni Melba ang bahagyang pagkadismaya. Ngumiti si Terence, Manager Hong, alam mo na isa akong alchemist. Wala ako ngayon, pero hanggat may sapat akong sangkap, kakayanin ko. 4,016. Ang mga salitang nangingibabaw na ito ay nagpasindek kay Melba sa mahabang panahon, kahit na sanay na siyang makakita ng lahat ng uri ng mga bagay. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, Hero Linford, wala pang 3 araw ang natitira. Sigurado ka bang makakagawa ka ng maraming pildores, at ang kalidad ay dapat ang pinakamahusay? Hindi masisisi si Melba sa pagiging tuliro. Ang sino mang may kaunting sentido komun ay maguguluhan. Tulad ng alam ng lahat, ang alchemy ay isang napakaubos ng oras at matrabahong bagay. Ang isang alchemist na may mas mababang antas ay malamang na hindi man lang makapagpino ng isang tableta sa loob ng 3 araw. Tulad ng para sa pinakamataas na kalidad ng mga table tasks, maliban kung ito ay isang pill god tulad ni Zhang Lijiu, kahit na ang isang bahagyang mas mababang antas ng pill master ay hindi magagarantiyahan ito. Pagkatapos ng napakaraming pagtatagpo, si Melba ay 100% sigurado na si Terence ay makakagawa ng mga supreme grade na elixir, ngunit napakalaking pagmamalabos na sabihin na si Terence ay maaaring gumawa ng mga ito ng maramihan sa loob ng 3 araw. Susubukan ko ito bilang isang huling paraan. Wala nang ibang paraan sa ngayon. Bakit hindi natin ito subukan? Nakangiting sabi ni Terence. Dahil sinabi ni Terence, walang ibang pagpipilian si Melba kundi ang tumango, kung gayon, mahihirapan ako sa batang bayaning si Linford. Gagantimpalaan kita ng malaki pagkatapos nito. Pupunta ako at maghahanda ngayon. Si Melba ay nagsimulang maghanda ng mga sangkap, habang si Terence ay nakakuha ng isang silid na pambisita at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, ang dahilan kung bakit siya nag-alok ng tulong ay talagang pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang. Una, maibabalik niya ang maraming pabor na ginawa ni Melba noon at mapalalim ang kanilang pagkakaibigan. Pangalawa, pagkatapos niyang ipakita ang kanyang malaking halaga ng personal, mas magiging maayos ang kanilang pagtutulungan sa hinaharap. Makalipas ang 1 oras, nagdala si Melba ng ilang sako ng iba't ibang spirit herbs. Upang makatipid ng oras, binili niya ang mga ito mula sa Butler Song. Ang mga espiritong damong ito ay hindi mahalagang material dito at mabibili ng espiritual na jade. Ang mga elixir na maaaring gawin mula sa mga sangkap na ito ay kapareho ng Foundation Breakthrough Elixir. Lahat sila ay elixir na kadalasang ginagamit ng mga Foundation Stage Practitioner. Kung makakagawa si Terence ng isang foundation stage na gininto ang elixir, natural na makakagawa din siya ng mga elixir na ito. Binigyan pa niya si Terence ng ilang recipe bilang isang uri ng benepisyo ng maaga. Pagkatapos ng lahat, sa isang alchemist, ang bawat recipe ay isang napakahalagang kayamanan. Pagkatapos ayusin ang mga sangkap, hiniling ni Terence kay Melba na humiram ng isang refinement room at nagsimulang magpino sa pag-iisa. Limitado ang oras, at oras na para ipakita ng makajos na kaldero ng pestisidyo ang kapangyarihan nito. Si Terence ay hindi kailanman nakipag-ugnayan sa mga elixir na ito. Pagkatapos ng lahat, walang kahit na anumang foundation stage master sa karaniwang mundo, pabayaan ang mga elixir. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang sa paggawa niya ng mga elixir. Kahit na hindi pa siya nakakita ng isang tableta, ang landas ng alchemy ay pareho, ang teorya ay pareho, pagkatapos ng lahat. Nasa kamay ni Terence ang mga tala ni Lijiu, at magiging kapaki-pakinabang ito kahit na gamitin niya ang mga ito bilang sanggunian para sa mga table tasks sa antas ng pundasyon. Ang isang bagay na dapat banggitin ay medyo nakakuha ng inspirasyon si Terence noong pinag-aaralan niya ang mga tala. Hindi ito tungkol sa paggawa ng mga elixir, ngunit ito ay isang killer move na maaaring ganap na madaig ang super energy bomb, bagamat siya ay nasa exploration stage pa lamang at hindi pa ito ganap na nakakabisado. Maliban sa mga tala ni Lijiu, ang Shenlong Medicine Cauldron ay naging isang god-tier semi-auto alchemy tool sa ilalim ng henyong pagbabago ni Jingjing. Ang tinatawag na semi-auto na ito ay nangangailangan lamang kay Terence na manu-manong ipasok ang kanyang chi, at ang iba ay ginawa ng Shenlong Medicine Cauldron mismo.
Kahit na ito ay isang tableta na hindi pa nito nakontak noon, ito ay wala. Hanggat ipinasok niya ang recipe, automatikong susuriin ng Shenlong Medicine Cauldron ang curve ng pagpino ng tableta. Ang natitira ay simple. Kailangan lang niyang sundin ang mga tagubilin ng Shenlong Medicine Cauldron at ilagay ang mga kaukulang materyales. Pagkatapos, maingat niyang ipinasok ang kanyang vital energy at hinintay na lumabas ang tableta mula sa pagan. Pagkalipas ng 2 oras, natapos ang unang batch ng elixir, at ang mga resulta ay tulad ng inaasahan ni Terence. Bilang isang eksperimento, naglagay siya ng 5 hanay ng mga sangkap ng sabay-sabay, at sa pagkakataong ito 3 elixir ang matagumpay na nakumpleto, habang ang 2 pa ay nasayang. Ang magkaroon ng rate ng tagumpay na 60% sa unang pagsubok ay napakalabis na para sa sinumang alchemist. At ang sumusunod na pagganap ng Medicine Cauldron ng Shenlong ay tunay na nagpakita ng maalamat nitong kakayahan. Para sa parehong elixir, ang rate ng tagumpay ng pangalawang batch ay malapit sa 80%, at mula sa ikatlong batch pataas, ang rate ng tagumpay ay naging matatag sa itaas ng 70%, at kahit na malapit sa 100%. Sa bawat oras na gagawa ito ng isang tableta, ang Shenlong Cauldron ay automatikong mag-a-adjust sa kanyang peel refining trajectory. Hakbang-hakbang, itataas nito ang kahangahangang rate ng tagumpay nito sa isang walang kapantay na antas. Sa unang 2 kaldero, mayroon pang ang ilang nasayang na table task. Gayunpaman, pagkatapos nito, halos wala nang nasayang na mga table task. Ito ang tunay na kahangahangang bahagi ng Shenlong Cauldron. Sa loob ng 2 buong araw, hindi lumabas ng bahay si Terence, na nakatuon sa pagpino ng mga elixir. Hindi alam ni Melba kung paano umuunlad si Terence, ngunit kahit na hindi makagawa ng sapat na pinakamataas na kalidad na elixir si Terence, hindi nabawasan ang kanyang pasasalamat kay Terence. Ang 2 kahon lamang ng mga item sa auction ay ibinaba sa kalagitnaan, at ang mga sangay sa Nakajima at ang iba pang 3 isla ay nasa kakulangan ng mga mapagkukunan sa parehong oras. Ang biglaang 4-island auction exhibition ay nagtulak kay Melba sa unahan ng bagyo. Kung magpapatuloy ang pag-unlad na ito, ang Hong Chamber of Commerce ay tiyak na magtatapos sa isang magulo na mukha. Hindi banggitin kung ano ang mas mapanganib at nakamamatay na mga aksyon na gagawin ng mga taong iyon sa hinaharap, at least para kay Melba, dito lang magtatapos ang kanyang karera bilang nag-iisang shopkeeper. Upang takutin ang mga tao at magbigay ng paliwanag sa lahat, tiyak na itutulak siya ng Hong Chamber of Commerce bilang isang scapegoat para sa bagay na ito. Sisihin nila siya sa ugat ng kabiguan na ito. Ito ay isang lohikal na bagay at walang sino man ang maaaring baguhin ito. At sa gayon, napipilitin ng mga pangyayari, ang pinakamakapangyarihang Melba ay naiwan na lamang ng isang Nagel iligtas buhay na dayami si Terence. Kung magtagumpay si Terence, makakatakas pa rin siya. Kung hindi, kailangan niyang ipaubaya ito sa tadhana. Sa katunayan, sa 2 araw na pinagtutuunan ni Terence ang kanyang pagpipino, si Melba at ang iba pang mga potensyal na kalaban ay hindi rin umupo. Nagtipon silang lahat at naghanap ng awit ng kaitiwala. Bukas na ang auction. Kung may paraan pa si Melba para mamobilize ang resources mula sa ibang lugar, dapat ay makakarating na siya ngayon. Bagamat hindi mataas ang posibilidad nito, kailangan nating mag-ingat. Ang unang taong nagsalita sa gitna ng karamihan ay ang matandang kakilala ni Melba, si Manager Watson. Manager Watson, hindi ka ba masyadong nag-iingat? Sa ilalim ng kontrol ng ating Anti-Hong Alliance, ang mga reserba ng Hong Chamber of Commerce's Central Island Headquarters ay naubos na lahat. At saka, may ginawa siya sa kanila sa kalagitnaan at maging ang 2 niyang natitirang kahon ng mga supply ay nahulog sa dagat para pakainin ang mga isda. Sa tingin mo ba Diyos siya? Tawa ng tawa ang isang maikling buhok na binata na may dilaw na buhok. 4,017. Nang marinig ito, napangiti ang lahat. Ang tinatawag na Anti-Flood Alliance ay binuo ng alliance ng 5 malalaking chambers of commerce sa Merchant Union. Bawat isa sa kanila ay isang behemoth na nirerango sa nangungunang 10. Ang Chamber of Commerce sa likod ni Manager ang lalaking may dilaw na buhok ang pinakamakapangyarihan.
Si Manager Watson ay sinusuportahan ng isang mayamang pamilya na pumangatlo sa Merchant Union. Ang lalaking may dilaw na buhok ay pinangalanang Watson at sinuportahan siya ng All-Access Grand Meeting na ika-4 sa Merchant Union. Kasama ang iba pang 3 makapangyarihang Chambers of Commerce na nirerango sa nangungunang 10, ang gayong marangyang lineup ay biglang naglunsad ng pag-atake. Kahit na ang Hong Chamber of Commerce na pumangalawa sa Merchant Union ay hindi nakatiis. Tulad ng para sa unang lugar, ito ay ang 5 elemento na parmasya ng Nakajima, na isang subsidiary na Chamber of Commerce ng Nakajima Philhall. Itinatag ito ng Diyos ng Alchemy, si Zhang Liju, at natural, walang nang ahas na magkaroon ng anumang ideya tungkol dito. Ang Four Island Auction Fair na ito ay ang unang labanan lamang ng Anti-Hong Alliance. Magkakaroon ng serye ng mga follow-up na aksyon pagkatapos noon. Isa lang ang layunin, na hatiin at lumunin ang higanteng Hong Chamber of Commerce sa harap nila. Nang makitang walang pakialam ang lahat, maingat na ipinaalala ni Manager Watson, lahat, ito ang unang labanan ng ating Anti-Flood Alliance, at ito rin ay isang napakahalaga. Pinagmamasdan ito ng mabuti ng mga nakatataas sa bawat pamilya. Ang tagumpay o kabiguan ng labanan na ito ay makakaapekto sa iyong hinaharap, kaya hindi namin kayang gumawa ng anumang mga pagkakamali. Bagamat isa na ngayong pagong sa banga si Melba, sa tingin ko ay mas mabuting mag-ingat. Mag-ingat na huwag mabaygo sa isang madaling gawain. Tama, makatwiran ang mga salita ni Manager Watson Wang. Ilang dekada nang namamahala si Melba sa North Island at nakakita na siya ng maraming malaki at maliliit na bagyo. Marahil ay mayroon siyang ilang hindi kilalang emergency na mga hakbang na hindi maaaring bantayan. Kung siya ay pabaya, maaaring mabaygo siya sa huling hakbang. Batang manager na si Wang, walang masama kung mag-ingat. Si Watson ang young master ng All-Access Banquet. Kontento na siya, pero kumunat ang noo niya nang marinig si Manager Watson at ang iba pa. Sabi na mas matanda ka, hindi ka matapang. Totoo ito. Matagal ko nang inaasahan na walang magawa ang matandang si Melba na iyon, pero dahil pinilit mong mag-ingat, hahayaan kitang gawin ang gusto mo. Pero itatanong ko, nahulog na siya sa puntong ito, paano ka mag-iingat sa kanya? Kinusat ni Watson ang kanyang mga mata at nagtanong. Humalaklak si Manager Watson sa isang karanasan at masinop na paraan. Batang tindera na si Wang, huwag kang mag-alala. Mayroon akong paraan para masigurado na ito ay walang kabuluhan. Gayunpaman, kailangan kitang problemayan para lumapit para sa bagay na ito. Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa labas ng pinto, kailangan mo ba akong pumasok? Anong uri ng espesyal na pangangalaga ang mayroon ang lahat? Nang makitang pumasok sa silid ang Butler Song na parang walang ibang tao, tumayo ang lahat ng naruroon at binati siya. Sa pinakahilagang isla na ito, ang Butler Song ay ang buong kinatawan para sa lahat ng mga bagay. Hindi kalabisan ang sabihing siya ang may-ari ng lugar na ito. Hinawakan ni Manager Watson ang kanyang mga kamay at ngumiti, ang isang prangka na tao ay hindi gumagamit ng mga insinuations. Natural na hindi may itatago ang mga bagay sa atin sa song ng housekeeper. I'll be frank with you this time. Kung walang aksidente, malamang nasusubukan ng Hong Chamber of Commerce na magpadala ng isang batch ng mga materyales sa araw na ito bilang isang emergency para sa auction bukas. Ito ay tiyak na hindi hahayaan ang Hong Kong na makatakas mula sa kanya. Kamatayan. Sa makatuwid, nais naming humingi ng kaunting pabor sa kasambahay. Gusto mong pigilan ko sila sa kalagitnaan. Napasulyap si Butler Song sa mga tao na may mahinang ngiti at makahulugang sinabi. Tama. Sa pinakahilagang isla na ito, ang Northern Garrison mo lang ang may lakas at tapang na gawin ito. Ito ay isang piraso ng cake para sa iyo upang makagambala sa ilang mga tao. Handa kaming magbayad sa iyo ng 10,000 na espiritual na jades bilang bayad para sa iyong pagsisikap. Ano sa palagay mo? Iminungkahi ni Manager Watson na may magalang na ekspresyon. 10,000 espiritual na jade. Tumaas ang kilay ni Butler Song at ngumisi. Manager Watson, ikaw na mismo ang nagsabi. Ako lang ang nasa pinakahilagang isla na may lakas at tapang na gawin iyon.
Kung gagawa ako ng hakbang, nangangahulugan ito na tinalikuran ko na ang Hong Chamber of Commerce. Naging tanga na ba ako sa iyong paningin na lantaran kung saktan ang Hong Chamber of Commerce para sa isang maliit na espiritu Jade? Hindi nagmamadali ang shopkeeper na si Tong habang maluwag niyang sinabi, "Song ng housekeeper, hindi mo kailangang mag-alala. Sa ating anti-Hong alliance, malapit nang mawala ang Hong Chamber of Commerce. At saka, kahit alam nilang si Northern Wei mo ang umatake, ang number one enemy nila ay tayo. Bukod dito, hindi mo na kailangang sayangin ang iyong lakas sa oras na ito. Kailangan mo lang magpasa ng isang order upang ang mga gwardya ng North Garrison ay kumita ng kaunting pera sa daan. Madaling makakuha ng 10,000 espiritual na Jade, kaya bakit hindi? Steward Song ay hindi maiwasang mapangiti. Ikaw nga ay isang makaranasang negosyante. Ang mga salita ni Manager Watson ay may katuturan, ngunit tila isang bagay ang iyong nakalimutan. Ilang dekada ko nang kilala si Manager Melba. Kahit na hindi tayo magkapatid, kahit papaano ay matandang magkaibigan tayo, kaya bumilis ang tibok ng puso ng lahat. So, iyon ang dahilan kung bakit kami ay paghagupit ng isang matandang kaibigan kapag siya ay bumaba. Hindi ba sa palagay mo kailangan nating magdagdag ng higit pang espiritual na Jade? Ngumiti ang Song ni Butler. Kaya ito. Hindi maiwasan ng lahat na maging ketawa-tawa matapos marinig ito. Dahil dati na itong kaibigan, hindi lang nila tinanggap ang trabaho, kailangan din nilang magbayad ng mas malaki. Ang loika ng Butler Song ay talagang walang talo. Well said. Well said. 15,000 spiritual Jades. Butler Song, dapat kontento ka na ngayon di ba? Nag-react si Manager Watson at nagmamadaling sinabi. Ang espiritual na Jade ay wala sa nangungunang 10 Chambers of Commerce sa Merchant Union. Kung ganoon, lahat, mangyaring maghintay ng balita dito. Tumango si Butler Song bilang kasiyahan at agad na tumalikod para umalis. Maaari siyang kumita ng 15,000 spiritual Jade sa isang casual na order. Isa na itong pie na nahulog mula sa langit. Sayang kung hindi tanggapin. Kung tungkol sa katotohanan na sila ni Melba ay matandang magkaibigan, bagamat hindi ito kasinungalingan, paanong hindi niya gugustuhing ibigay sa kanya ng libre ang espiritual na Jade? Isang buong araw ang lumipas sa isang kisap mata. Si Manager Watson, at ang iba ay nagtipon sa sala sa buong oras, naghihintay. Gayunpaman, ang inaasahang balita ay hindi dumating kahit na pagkatapos ng mahabang panahon. Hanggang sa lumubog na ang araw ay nakita na ng lahat ang figure ng Butler Song na dahan-daang pumasok sa pintuan na may hindi maipaliwanag na ngiti sa kanyang mukha. Ang North Battlefront Army ay tumigil na sa digmaan. Ang pinakahilagang isla ay tinatakan na rin. Mukhang hindi na magpapadala ng mga supply ang Hong Chamber of Commerce bago ang auction bukas. Maaari mong bayaran ang 15,000 espiritual na Jade ngayon. Nang marinig ito, lahat ng naruroon ay nakahinga ng maluwag. Sa teorya, ang posibilidad na si Melba ay nasa dulo ng kanyang katalinuhan ay ang pinakamalaking, at natural, ito ay nasa loob ng kanilang mga inaasahan. Ang 15,000 espiritual na Jade ay ginugol upang bumili ng kapayapaan ng isip at alisin ang huling posibilidad. Nasabi ko na sayo na hindi ganoon kakaya si Melba. Sa panahon na ganito, nasa kabaong ang isang paa niya. Wala siyang magagawa kundi maghintay sa kamatayan. Kayo lang mga tao ang masyadong maingat at nag-aaksaya ng maraming spiritual Jade sa walang kabuluhan. Nag-cross arm si Watson at nanunuya sa gilid. 4,018. Si Manager Watson at ang iba ay nagkatinginan at walang sinabi. Sila ay may karanasan at maingat na mga ngalakal. Hindi sila magpapatalo sa pamamagitan ng paggastos nitong munting espiritual na Jade para durugin ang huling pag-asa ni Melba na maibalik ang mga bagay-bagay. Matapos matanggap ang espiritual na Jade, biglang sinabi ng Steward Song na may mahinang ngiti, palagi akong naging tapat sa aking trabaho. Sa pagkakataong ito, hindi ko na-intercept ang mga supply ng Hong Chamber of Commerce, ngunit kumuha ako ng 15,000 spiritual Jades mula sa iyo ng libre. Kahit na ito ay makatwiran, nakakaramdam pa rin ako ng kaunting paghingi ng tawad sa pribado.
Kaya, nais kong bigyan ka ng isang piraso ng impormasyon. Lahat ay may kakaiba sa kanilang mga mukha. Kung talagang masama ang pakiramdam niya, bakit mabilis niyang nakolekta ang espiritual na jade? Steward Song, mangyaring sabihin sa akin kung ano ang tiyak na impormasyon. Tanong ni Manager Watson habang nakakuyom ang kanyang mga kamay. Bahagyang ngumiti si Butler Song. Everyone has been here discussing important matters today. Hindi mo masyadong pinapansin ang mga nangyayari sa labas. Sa palagay ko hindi mo alam na ang Hong Chamber of Commerce ay sumali na sa ranggo ng auction 1 oras na ang nakakaraan. Ano? Nagbago ang ekspresyon ng bawat isa nang marinig iyon. Lahat sila ay tulala at walang imak sa mahabang panahon. Nagtipon sila ngayon upang pag-usapan kung paano haharapin ang Hong Chamber of Commerce mula sa simula hanggang sa katapusan. Isinaalang-alang nila ang lahat ng aspeto at naglabas pa nga ng malaking bilang ng mga espiritual na jade para anyayahan ang Hilagang Garrison na lumapit para sa pinakamaliit na posibilidad. Hindi nila akalain na magkakaroon ng kapital si Melba para lumahok sa eksibisyon. Attend a sales exhibition. Paano pa siya maglalabas ng item for auction? Si Manager Watson at ang iba ay hindi napigil ang mapasigaw sa gulat. Ang 2 kahon ng mga supply ay nahulog na sa dagat, at kasabay nito, pinutol nito ang imbakan ng material at supply ng channel ng Hong Chamber of Commerce. Hindi mahalaga kung paano isipin ito ng isang tao, imposible ito. Maliban na lang kung may nagbenta ng mga materyales na kanilang isusubasta sa Melba ng maaga. Ang mga taong naruroon ay hindi tanga. Mabilis nilang naisip ang posibilidad na ito, at pagkatapos ay naging mabangis at masungit ang kanilang mga mukha. How dare they do such thing behind our backs? Do these people think our anti-flood alliance is invisible? Ang song ng housekeeper ay hindi makakatulong ngunit ngumiti. Dapat kang hindi maunawaan. Ang mga bagay na inilabas ni Melba para ibenta sa oras na ito ay medyo kamanghamanghang. Hindi ang anumang silid ng komersyo ay maaaring ilabas ang mga ito. Walang sino mang bobo na sapat na ibenta ang gayong madiskarteng materyales sa kanya sa pribado sa malaking dami. Makikita na ang matandang kaibigan ng minahan ay gumawa na ng paghahanda at naglaro ng isang mahusay na trick sa iyo. Nang marinig ito, ang mga mukha ni Manager Watson, at ng iba pa ay naging hindi magandang tingnan. Walang sabi-sabing tumayo sila at sunod-sunod na lumabas. Gusto nilang tingnang mabuti kung anong magagandang bagay ang mailalabas nitong matandang Foggy Melba. Nang makita ang kanilang mga ekspresyon, lihim silang pinagalitan ng Steward Song dahil sa pagiging isang grupo ng mga tulala. Kung hindi nila dayain ang kanilang mga espiritual na jades, sino ang gagawin? Mabilis na nakarating ang grupo sa pavilion na inilaan ng Hong Chamber of Commerce. Bilang manager, kinailangan ni Melba na gawin ang trabaho mismo, at maging si Terence ay naroon para tumulong. Hindi kalakihan ang pavilion, at hindi rin kalakihan ang mga bagay na ipinakita ng Hong Chamber of Commerce. Pinuno lang nila ang isang hilera ng mga display shelf. Gayunpaman, ang mga bagay na nakadisplay sa hilera na ito ng mga istenteng pang-display ay naging dahilan upang maging ang mga tindera ng malalaking chambers of commerce na ito, na may karanasan at may kaalaman, ay nakatitig ng dilat ang mga mata. Paano? Paano ito posible? Si Watson, na hindi napigilan ang sarili, ay tulala sa lugar. Higit sa 100, at lahat ng mga ito ay supreme grade na table tasks. Maging ang makaranasang at masinop na tindera na si Rona ay hindi napigil ang maramdaman ang pagpintig ng kanyang templo at halos sumabog ang kanyang puso sa takot. Sa anumang auction, ang mga supreme grade na table tasks ay palaging ang pinakamahusay na mga item. Ito ay sapat na mabuti upang makakuha ng 3 o 4 sa kanila. Ang 100 sa kanila ay hindi maisip maliban kung mayroong isang tabletang Diyos tulad ni Zhang Lijiu sa bahay. Mula sa inaasahang pagkawala ng wala hanggang sa biglaang paglitaw ng higit sa 100 supreme grade medicinal pill na parang magic trick, ang biglaang pagbabagong ito ng mga pangyayari ay masyadong nakakagulat at nakakatakot sa langit. Mga K-Barkada, we meet again. Kumusta kayo nitong mga nakaraang araw? This little business of mine is enough to catch your eyes, right?
Sinabi ni Melba na may hindi nakakapinsalang ngiti habang natutuwa sa mga taunang ekspresyon ng karamihan. F***sake. Hindi maiwasan ng lahat na gustong samuka ulit ng dugo. Isang buong daang supreme grade medicinal pill, at talagang sinabi niya na ito ay isang hindi magandang tingnan na maliit na negosyo. Tapos ano yung mga meron tayo? Mabahong aso lang ba sila sa kalye? Matapos magplano at dumaan sa napakaraming problema sa loob ng mahabang panahon, hindi lamang nila nabigo na patayin si Melba at ang Hong Chamber of Commerce, ngunit lumikha din sila ng isang nakakahiya at nakakagulat na eksena. Manager Watson, at ang iba pa, ang mga mukha ay talagang madilim at malalim sa sandaling ito. Kahit na si Melba ay isang tapat na elder, ang mga salitang sinabi niya sa oras na ito ay talagang nakakainis. Natawa si Terence sa sarili habang nakatingin sa gilid. Ang epekto at pagkabigla na dulot ng higit sa 100 pinakamataas na kalidad na elixir, gaano man karanasan at kaalaman ang isang tao, hindi nila ito kakayanin, hindi pa banggitin ang mga taong ito na sadyang sinusubukang sirain ang Hong Chamber of Commerce. Sa katunayan, hindi lang ang mga taong ito. Maging ang mga importanteng tao mula sa gitnang isla na huli nang dumating ay dumating din para makiisa sa kasiyahan. Bawat isa sa kanila ay baka sa kanilang mga mukha ang pagkamangha habang nagbubulungan at nagpupuri. Sa karamihan ng tao, biglang lumiwanag ang mga mata ni Terence ng isang dilaw na pigire. Tiningnan niyang mabuti at sumabog ang utak niya. Hindi niya maiwasang mapabulalas, Teresa. Ang kanyang boses, hitsura, pananalita, at ugali ay pawang nagpapatunay na ang babae sa karamihan ay si Teresa. Gayunpaman, hindi tumugon si Teresa sa tawag ni Terence. Sinulyapan lang niya si Terence nang walang pakialam bago umiwas ng tingin sa kanya na parang hindi niya kilala kung sino si Terence. Natigilan si Terence. Ang taong ito ay malinaw na si Teresa, walang paraan na siya ay maaaring magkamali. Pero wala siyang suot na maskara, paanong hindi siya makikilala nito? May gustong sabihin si Terence, ngunit umalis na si Teresa dala ang malalaking shot mula sa gitnang isla. Ni hindi man lang sila tumingin kay Terence. Nakakunot ang noo niyang pinagmamasdan ang pag-alis ni Teresa kasama ang iba na para bang hindi nila siya kilala. Si Terence ay ganap na natigilan. Imposibleng magkamali siya, ngunit ang ekspresyon ni Teresa mula sa simula hanggang sa huli ay walang anumang abnormalidad o abnormalidad. Ito ay ganap na tulad ng isang estranghero. Ito ay hindi maintindihan. Anong nangyayari? Huminga ng malalim si Terence habang nakatingin sa likod ni Bradley. Napakatagal na mula noong dumating siya sa Bradley Island, at si Bradley ang unang practitioner na nakita niya mula sa karaniwang mundo maliban sa mga taong tulad ni Harry at Leandro. Not to mention, isa siyang babaeng naging malapit sa kanya. Anong problema, Hero Linford? May problema ba? Tanong ni Melba, naramdaman ang pagbabago ni Terence. Wala pang 3 araw, nakagawa na siya ng mahigit 100 supreme grade elixir ng walang tigil. Ang ganitong uri ng kakayahan na lumalaban sa langit, ang ganitong uri ng malaking pabor. Si Melba ay lubos na humanga kay Terence ngayon. Nakita niya si Terence bilang isa sa kanya. 4,019. Manager Hong, taga-gitnang isla ba ang mga iyon? Tanong ni Terence. Tama. Hindi lang sila taga Nakajima, pero napakalalim din ang background nila. Huminto si Melba. Napansin mo ba ang 5 kulay na pattern sa kanilang mga mangas? Iyon ang simbolo ng sekta ng 5 elemento, na siya ring parma siya ng 5 elemento at Chamber of Commerce ng Philhall ng Nakajima. 5 Elements Pharmacy. Lumiwanag ang mga mata ni Terence, malalim ang iniisip. Bagamat tinatawag itong Bot-Ika, ito ang numero 1 Super Chamber of Commerce sa Merchant Union. Nasa ilalim ito ng pamumuno ng Hall of Pills. Sigurado akong kilala mo ang pinuno ng Hall of Pills, ang batang bayaning si Linford. Siya si Zhang Lijo, ang banal na doktor. Sabi ni Melba na may halong paghanga. Lalong natigilan si Terence pagkatapos marinig ito kung ang ibig sabihin nito ay si Teresa ay mula sa 5 Elements Medicine Room, hindi ba't nangangahulugan iyon na nasa ilalim na siya ni Zhang Lijo?
Direkta siyang na-teleport sa Nakajima. Galing sa karaniwang mundo, iba't ibang tao ang ipapadala sa iba't ibang lugar. Ito ay isang napaka-normal na hula, ngunit palaging iniisip ni Terence na ang isang babaeng tulad ni Teresa ay ipapadala sa kanlurang bahagi ng isla kung saan nagtitipon ang mga babaeng practitioner. Hindi niya akalain na magiging ganito. Gayunpaman, kahit na ipinadala si Teresa sa Nakajima upang maging isang tao ng 5-element na parma siya, hindi ito dapat sa lawak ng direktang pagiging isang estranghero sa kanya, di ba? Ano ang ibig sabihin nito? Manager Hong, mayroon ka bang paraan para malaman kung saan naninirahan ang mga taong ito? Hininaan ni Terence ang kanyang boses pagkatapos ng ilang pag-iisip. Hindi naniniwala si Terence na hindi siya nakilala ni Teresa. Gaano na ba katagal simula noong naghiwalay sila? Ito ay ganap na hindi makatotohanan. Kailangan niyang gumawa ng paraan para malaman ang dahilan. Bukod dito, ang relasyon nila ni Melba ay malayo na ngayon sa dati bago sila pumunta rito. Masasabing nasa iisang linya sila, kaya hindi na kailangang masyadong mag-ingat sa isa't isa. Maaari lang niyang itanong ito ng direkta. Gaya ng inaasahan, bagamat medyo nagulat si Melba, hindi na siya gaanong nagtanong at direktang sumagot sa mahinang boses, "Hindi ako sigurado tungkol dito, ngunit ayon sa nakaraang pagsasanay, ang pinakahilagang isla ay palaging nag-aayos para sa mga mahahalagang bisita na manatili sa core ng Elite Gathering Hall. Ang mga taong ito ay nagmula sa 5 elemento ng Parmasya, kaya dapat sila ay nananatili doon. Elite Gathering Palace, mabuti, tatandaan ko ito. Salamat. Tumango si Terence. Halos tapos na ang mga bagay dito kaya nadulas agad siya. Hindi na siya makapaghintay na hanapin si Teresa at tanungin siya tungkol sa sitwasyon. Habang pinapanood niya si Terence na umalis, ngumiti si Melba gaya ng inaasahan, mukhang may kaugnayan talaga ang batang bayaning si Linford na ito sa 5 Elements Pharmacy. Hindi siya maarak. Gayunpaman, para makapagpino ng daan-daang supreme grade na pills sa loob ng wala pang 3 araw, natatakot ako na walang sinuman sa buong 5 elements na parma siya ang makakalaban mo maliban sa Diyos ng Alchemy, Zhang Liju. Umiling-iling at bumantong hininga, hindi masyadong inisip ni Melba ang tungkol dito. Tumalikod siya at pinuntahan si Manager Watson at Watson. Sa pagkakataong ito, muntik na siyang pilitin sa isang sulok ng mga taong ito. Kinailangan niyang samantalahin ang pagkakataong isampal pabalik ang kanyang mukha. Para kay Terence, lahat ay may kanya-kanyang sikreto. Natural na alam ng isang matandang tulad ni Melba na ang pag-alam ng sobra ay hindi naman magandang bagay. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay makuha si Terence sa kanyang tabi. Anumang bagay ay hindi kailangan. Umikot si Terence sa pinakahilagang isla, at pagkatapos ng ilang pagliko, dumating siya sa pasukan ng Elite Gathering Hall, ngunit napahinto siya. Ito ay isang mahalagang lugar para sa mga kilalang bisita, at ang mga tamad ay hindi pinapayagang pumasok. Isang gwardya na nakasuot ng itim na baluti ang hamarang sa daan ni Terence ang simbolo ng Northern Garrison ng pinakahilagang isla. Itong isang ito ay may kaibigang nakatira sa loob at gusto lang siyang makausap. Maaari ba siyang i-accommodate ng ilang big brothers? Sinubukan ni Terence. Tumugon ang gwardya sa hilagang garrison na may blankong ekspresyon, maliban na lang kung mayroon kang passage token o may lalabas sa loob para sunduin ka, mangyaring bumalik. Huwag kang humingi ng snob. Habang nagsasalita siya, ang ilan sa hilagang garrison na mga gwardya sa paligid niya ay nagpakita ng agresibo at matalim na aura, na para bang handa silang patayin si Terence sa lugar kung may nangyaring mali. Namilog ang mga talukap ni Terence. Isa lamang siyang mid-foundation level master, at bawat isa sa hilagang garrison guard ay mas malakas kaysa sa kanya. Kung sila ay mag-aaway, ito ay pagpapakamatay. Tumango lang siya at umatras. Pagkatapos noon, naglakad-lakad si Terence sa Elite Gathering Hall at nalaman na may bantay bawat 5 hakbang at isang sentry bawat 10 hakbang. Walang anumang mga bahid, at tinalikuran niya ang ideya na pumasok. Nakatingin sa Elite Gathering Hall mula sa malayo, napailing na lang si Terence at napabuntong hininga. Tila kung gusto niyang makilala muli si Teresa, kailangan niyang maghintay hanggang sa auction bukas.
Kinaumagahan, ang pinakahilagang isla ay puno ng mga tao. Ang mga parol at streamer ay isinabot sa buong isla na nagmistulang pista sa pista. Kung ito ay karaniwang North Island auction, pagkatapos ng lahat, ito ay gaganapin isang beses lamang sa bawat 6 na buwan, kaya hindi ito bihira. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang bihirang 4-island auction exhibition, na maaaring hindi mangyari kahit isang beses sa mga dekada. Kasunod ng karamihan, dumating sina Terence at Melba sa pinakamalaking pavilion sa pinakahilagang isla. Ito ang huling lugar ng auction, kung saan ang lahat ng mga item ay paglalabanan ng lahat ng partido. Ang nagwagi ay ihahayag dito. Nang makitang lumitaw si Melba at ang isa pang lalaki, ang buong lugar ay nagkagulo. Ang balita na ang Hong Chamber of Commerce ay biglang kumuha ng higit sa 100 Supreme Grade Medicinal Pill kahapon ng gabi ay kumalat sa buong hilagang isla. Alam ng lahat ang tungkol dito. Ang tindero na sina Rona, Watson, at ang iba pang maagang dumating ay lahat ay may madilim na ekspresyon. Sa pagkakataong ito, pinag-isipan na nila ang pagharap sa Hong Chamber of Commerce, ngunit sa huli, bago pa man magsimula ang auction, maagang nasira ang kanilang balak. Ito ay hindi masyadong maaga o huli, ngunit kailangan niyang magmadali sa huling yugto ng 3 araw na eksibisyon. Bigla, uminom siya ng higit sa 100 Supreme Grade Medicinal Pill. Kahit na ginamit ng lahat ang kanilang mga daliri sa paa para mag-isip, malalaman din nila na nilalaro sila ng matandang ito, si Melba. Hindi lang sila, kundi maging ang housekeeper Song, na nagbebenta ng mga halamang gamot kay Melba, ay nabigla ng matagal nang una niyang marinig ang balita. Tulad ng iba, hindi naniniwala ang Song na tagapangasiwa na maaaring pinuhin ng isang tao ang napakaraming Supreme Grade Elixir sa napakaikling panahon. Ang tanging makatwirang paliwanag ay matagal na itong itinatago ni Melba at pinipigilan ito hanggang sa huling sandali upang sampilan ang mga taong ito sa mukha. Ang dating pagbili ng mga halamang gamot ay isang pagtatakip lamang. Ang kasuklam-suklam at walang hiyang matandang ito. Si Watson at ang iba ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa puot. Hindi naging madali para sa kanila na humanap ng pagkakataong i-drag ang higanteng Hong Chamber of Commerce pababa, ngunit hindi nila inaasahan na ito ang magiging resulta. Lahat ng mga naunang plano ay pawang biro lang na nagpatawa sa mga tao. Pakiramdam talaga nila ay bulag sila. Kumuha ng higit sa 100 Supreme Grade Elixir ng sabay-sabay, nakakagulat na halaga. Maging ang 5-Element Pharmacy, na siyang numero 1 sa Merchant Union, ay nagdala lamang ng 20 High-Grade Elixir at 10 Supreme Grade Elixir sa pagkakataong ito. Iyon lang, mas mababa kaysa sa pinalaking at kahangahangang paggastos ng Hong Chamber of Commerce. 4,020. Siyempre, hindi mahirap unawain na hindi sinubukan ng 5-Element na parmasya ang kanilang makakaya sa pagkakataong ito, ngunit ang lahat ng mayayamang pamilya at malalaking mangangalakal tulad ng all-access na banquet ay sinubukan ang lahat ng kanilang makakaya na iwasan ang Hong Chamber of Commerce sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, siguradong naghanda na sila ng maaga. Gayunpaman, kahit na ang lahat ng mga ito ay pinagsama-sama, ang bilang ng Supreme Grade Medicinal Pill ay isang bahagi lamang ng Hong Chamber of Commerce. Talagang hindi nakapagsalita ang mga tao. Shopkeeper Hong, tila sa pagkakataong ito, hindi lamang hindi mabibigo ng husto ang Hong Chamber of Commerce, ngunit ito ay magniningning din ng napakatalino. Pagkatapos gumawa ng ganoong kalaking kontribusyon, sa tingin ko ay angat ng kaunti ang iyong posisyon sa Hong Chamber of Commerce. Talagang karapat-dapat itong batiin. Binati ng steward Song si Manager Hong sa harap ng lahat. Hindi pa nagsisimula ang auction. Masyadong nakakabigay puri ang mga salita ng Butler Song. Sabi ni Melba na may halong ngiti. Bagamat iyon ang nangyari, malalaman ng sinumang normal na tao na ang mga gamot na panggamot na may pinakamataas na grado ay mga madiskarteng materyales na hinding-hindi maiiwang hindi mabenta. Kahit na hindi pa nagsisimula ang auction, ang katotohanan na higit sa 100 Supreme Grade Medicinal Pills ang naipakita na ay sapat na upang matukoy na ang Hong Chamber of Commerce ay tiyak na nasa tuktok at magiging pinakamalaking panalo sa 4-Island Auction Fair na ito.
Walang pagkakataon na ma-accident. Sa paghahambing, ang iba pang malalaking chambers of commerce tulad ng All-Powerful Club at ang All-Access Meeting ay hindi sulit na panoorin. Kahit na ang 5 elementong parmasya na unang nirerango ay maaari lamang tumabi sa pagkakataong ito. Ito ay nasa isang ganap na naiibang antas mula sa Hong Chamber of Commerce. Hindi naman masamang magpakumbaba, pero ang sobrang humble ay magmumukha kang isang mapagpanggap na tusok. Fine, hahawak ako ng isang piging para sa iyo pagkatapos naming magawa. Abangan natin. Tumawa ang steward song at umakyat sa stage. Siya ang magiging host ng Four Island Auction Fair sa pagkakataong ito. Talagang makatotohanan ang Butler song. Hindi napigilan ni Terence ang mapangiti, hindi ganoon kakaibigan ang Butler noong una niyang makita si Melba. Ito ay hindi kakaiba. Ito ay likas na katangian ng tao. Hero Linford, hindi mo alam na ang taong ito ay nakipagdeal pa kay Watson at sa iba pa para harapin ang ating Hong Chamber of Commerce kahapon. Bagamat alam na niya na uminom tayo ng 100 supreme grade na table task, ang pamamaraang ito ay sobra-sobra. Kaya lang, kung ikukumpara, mayroon siyang mas mahusay na relasyon sa pakikipagkalakalan para sa ating mga negosyante sa Hongmen's. Sanay na si Melba sa ganito. 12-dosenang beses na siyang nakapunta sa pinakahilagang isla, kaya normal lang sa kanya na suhulan ang ilang especially iya. Ang mga aksyon ng Hilagang Battlefront Way kahapon ay hindi nakaligtas sa kanyang mga mata. Tapos ang weirdo niya talaga. Hindi napigilan ni Terence na matawa. Habang nag-uusap pa lang silang dalawa ay nagkagulo na naman sa venue. Ang pinagmulan ng kaguluhan sa pagkakataong ito ay ang grupo ng mga tao mula sa Nakajima na pumasok. Teresa. Nakatuon ang mga mata ni Terence sa dilaw na figure. Katulad kahapon, nakasuot pa rin ng dilaw na damit. Kung ang langit ay madilim kahapon, may kaunting posibilidad na siya ay nagkakamali, ngunit sa pagkakataong ito, si Terence ay 100% sigurado na ang babaeng ito ay si Teresa. Para naman sa titig ni Terence, hindi nag-react si Teresa, tulad ng kagabi. Maaaring may ugnay ito sa katotohanang napakaraming tao sa paligid, ngunit naniniwala si Terence na tiyak na nakita na niya siya. Kusa na lang niya itong hindi pinansin sa hindi malamang dahilan. Sa sandaling ito, nagsalubong ang mga kilay ni Terence. Nakita niya ang isang lalaking pula ang buhok na nakatayo sa labas ng grupong Nakajima. Ang kanyang ekspresyon ay walang kabuluhan, at malapit na niyang abutin ang baywang ni Teresa. Hindi na napigilan ni Terence ang kanyang galit. Nahulaan na niya na ang taong ito ang dahilan kung bakit ayaw siyang kilalanin ni Teresa. Kalahating taon na ang nakalipas mula noong dumating siya sa Sky Class Island, hindi naman ito nagtagal, ngunit hindi rin ito isang maikling panahon. Sa ganap na dayuhan at malupit na mundo ng paglilinang, lahat ay posible. Naiintindihan ng mga kababaihan mula sa secular na mundo na makipagkita sa ibang mga lalaki upang makahanap ng isang tagapagtaguyod. Kung si Bella, isang babae mula sa Heaven Class Island Village, ay ganito, ano pang mga tao mula sa secular na mundo. Hindi mahirap intindihin kung bakit sinisipsip siya ni Harry. Kaya lang, habang kayang gawin ito ng iba, para kay Teresa. Kung tungkol kay Terence, imposible. Ang relasyon nilang dalawa ay binuo sa linya sa pagitan ng buhay at kamatayan, kaya hindi ito dapat magbago ng ganoon kadali. Gayunpaman, kahit na ang karaniwang kalmado na si Terence ay hindi napigilan ang galit na lumabas sa kaibuturan ng kanyang puso. Young Hero Linford, huwag kang maiinip. Si Melba, na nasa tabi ni Terence, ay agad na naramdaman ang paggalaw ni Terence at mabilis siyang hinawakan ng isang kamay. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lamang ang pagkabalisa ni Terence, ngunit alam niya na kung mawalan ng kontrol si Terence sa mismong lugar, kahit na siya ay hindi mailigtas si Terence. Sa lakas ni Melba, sapat na ito para sugpuin si Terence. Sa pagpigil ni Terence, walang ibang nakapansin. Ayos lang ako. Sa isang iglap, nabawi ni Terence ang kanyang kalmado. Nakita niyang iniwasan ni Teresa ang lalaking pula ang buhok. Ibig sabihin ay ayaw ni Teresa na makasama ang lalaking pula ang buhok. Hanggat hindi ito kusang gagawin ni Teresa, kung gayon ang lahat ay lumulutang na ulap lamang sa mga mata ni Terence. Hindi nito kayang guluhin ang estado ng kanyang pag-iisip. Mabuti tayos ka na. Hero Linford?
Kahit anong gusto mong gawin, tutulungan ka ng matandang ito. Ngunit kailangan mong maging aware sa sitwasyon, kumilos ayon sa iyong kakayahan, at maghintay ng pagkakataong kumilos. Pag-aaliw ni Melba. Nag-init ang puso ni Terence sa mga salita. Siya at si Melba ay orihinal na kasosyo lamang sa negosyo, ngunit ngayon ay naging matalik na silang magkaibigan. Para sa isang negosyanteng tulad ni Melba na magsabi ng ganito, nangangahulugan ito na hindi niya ito tinulungan ng walang kabuluhan. Kilala mo ba kung sino ang lalaking mapula ang buhok, Manager Hong? Tanong ni Terence. Tumingin si Melba at sumagot, ilang beses ko nang nakita ang lalaking iyon sa punong tanggapan ng Nakajima. Ang kanyang pangalan ay Bradley, at siya ay mula sa bulwagan ng Alchemy. Ang kanyang lolo ay tila ang Deputy Hallmaster ng bulwagan ng Alchemy. Ang kanyang mga kwalifikasyon at koneksyon ay napakalalim, at ang kanyang katayuan sa bulwagan ng Alchemy ay napakataas. Bradley. Kung ganoon, isa rin siyang wastong third-generation cultivator. Tumango si Terence, malalim ang iniisip. Sa pagdating ng mga taong Nakajima, dumating na ang lahat ng puwersa. Sa ilalim ng malakas na pagpapakilala ng Butler Song, ang pambihirang Four Island Auction Fair sa wakas ay nagbukas ng huling kurtina nito. Sa pangkalahatan, sa simula ng anumang auction, ang mga bagay na inilalagay para sa auction ay pampaganya lamang, ngunit ang lahat ng magagandang bagay ay laging naiwan para sa finale. Gayunpaman, ang Four Island Auction Fair sa pagkakataong ito ay higit na nakahihigit sa mga nakaraang auction sa North Island sa mga tuntunin ng sukat. Kahit na ito ay ang unang auction item na inilabas, ito ay hindi maliit na bagay. Si Demon Yang lang. Ang panimulang presyo ay 3,000 espiritual na jade. Pagkasabi nito ng Butler Song, tumahimik ang buong lugar. Napatingin ang lahat sa maliit at payat na figure sa hola. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.